Okay, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, ito na, ang first ever video natin after ng ating introduction or knowing the map. I hope na prepare nyo na lahat ng napag-usapan natin dun sa ating mga previous videos. Dalawa lang naman yon. Sana nasimulan nyo na o halos nakakalahati na kayo sa Baby Pips bago nyo ito panoorin. Ito kasi magsisilbing refreshment na lang or para masabi ninyo sa sarili ninyo na wow, tama pala ang pagkakaintindi ko, proud ako sa sarili ko kasi base sabi ni Doji, tama lang naman pala yung pagkakaintindi ko, nag-match kami dito sa sinasabi niya at sa nabasa ko at tama ang pagkakaintindi ko, proud ako sa sarili ko, di ba? At least doon pala magkakaroon na kayo ng additional motivation na ipagpatuloy itong trading project natin. So ngayon, kung hindi nyo naman pinanood or galing lang kayo, napadaan lang kayo dito, well, makakapag-trade pa rin kayo ng Forex kahit hindi nyo masyado nababasa yung Baby Pips kasi mga terms natin dito is super, ano lang naman na to, halos summary, pero magagamit nyo lahat ng pag-uusapan natin dito. Alright, ang objectives natin sa video natin na ito ay simple lang naman. Okay? What is Forex? What is traded in Forex? How to read currency quotation, identify different currency pairs, and how to trade Forex. So, ayan lang naman. Medyo marami yan, pero mabilis lang yan. So, what is Forex or FX? It also known as the Forex, FX, or yung pinahaba lang naman. Diba, pinaiksi lang yung Forex. Ibig lang naman yung Forex exchange. It is considered as the largest financial market in the world. Mamaya papakita ko sa inyo kasi may comparison chart tayo dito kung gaano pa kalaki yung daily volume in billions or trillions pagdating sa Forex. Okay, decentralized po ang Forex. Ibig sabihin, wala pong central authority katulad ng Philippine Stock Exchange kung saan doon ka mag-trade ng mga stocks or the New York Stock Exchange na kung saan doon ka mag-trade ng mga international stocks. Ang Forex Exchange po ay directly pong tinitrade yan either ng banks, okay, ng mga brokers, or ng dealers, or kahit ikaw man, pumunta ka man sa airport, makikita mo, direct lang naman kayo nag-uusap, nagpapalitan. Yung price ng currency conversion ninyo ay nagdedepende na lang po yan sa world market benchmark. Halos magkakalapit lang naman yan ng rate. Kaya mapapansin ninyo na isang patunay na decentralized yan, iba yung bentahan kay Bank 1 versus Bank 2. Diba? Medyo mataas. Maganda yung palitan sa kanya, pero dito pangit kahit same lang naman sila ng currency. Okay? Those market allow users to, yan, yung mga purpose lang po niyan. Ito po yung mga main purpose kung ba't yung mga nagte-trade po ng Forex. May mga for buy or sell purposes yan, as in physically, okay, magpapalit, or nag-speculate lang yan. Okay, mamaya malalaman nyo yung speculation kasi sa trading natin, more on speculation. We don't buy the real currency. Okay, unlike the other participants. Ayan, sinasabi ko. Kung makikita ninyo, ang daily average trading volume po ng Forex ay 6.6 trillion dollars. Yan po ay base po sa nilabas na article ni Investopedia. Okay? Kung papansin nyo, the NYSE, the New York Stock Exchange, and cryptocurrency are almost tiny lang kapag kinumpara natin dito sa daily volume ng Forex, diba? Kaya pagsamahin mo ang buong stock sa buong mundo, hindi niya mahihigatan yung volume na ginagawa ni Forex, diba? So, sino-sino ba yung mga participants natin sa Forex? Marami yan. Unang-una dyan, syempre, bank. Hindi po mawawala yan. Wala na po explanation dyan kasi alam nyo na sa sarili ninyo yan. Pangalawa is the government. Alam nyo na, usapang pera. Syempre, government yan. Next, the investment firms or the financial institutions. Syempre, ginagamit po nila yung benchmark or yung pagpapalit-palit ng value sa forex exchange para mag-profit po para sa kanilang pong investment purposes. Next, we have the industrial sector. Siyempre, internationally, nag-export, import yung mga yan. So, they need to convert their money into the prepared currency. Alright? Next, we have the private companies. Siyempre, sabihin na natin si US ay may mga call centers dito, hindi nila magpasweldo. Siyempre, kailangan nila i-convert yung dollar nila into peso. Yes, that's basically a
forex exchange example. Next, we have the trader. Ikaw, syempre ikaw, di ka mawala dyan. Diba, speculation purposes tayo, hindi tayo bibili directly ng pera o nagpapapalit ng currency, but we use the FX market to gain some profits. Syempre, hindi rin mawawala dito yung sabihin na natin ikaw ay nasa Pilipinas, magta-travel ka papuntang Amerika. Syempre, hindi mo pwedeng gastusin po ang peso. So, ayan, pagka-travel mo, syempre, pag nasa Amerika ka na, or pwede bago ka umalis sa Amerika, you need to convert your peso into dollar. And then, kapag pabalik ka na ng Pilipinas, may natira ka pang pera, you need to convert it back kasi hindi mo na pwede gastusin direct na bumili ka dito ng mga goods and services ng gamit mo dollar. That's basically na ginagawa mo na hindi mo na mamalayan na isa ka na palang forex trader because dun sa simpleng example natin nagpapapalit ka na pala o nagpa-participate or participant ka na pala sa isang foreign exchange market. Next, lagi po natin tatandaan yung exchange rate po ay nagpa-fluctuate po yan, nagbabago-bago po yan time to time. So kung makikita ninyo nung Monday, ang USD or Philippine peso ay 58.62. Gawa-gawa ko lang to di ko na kinuha yung pinaka-real information. Gusto ko lang i-depict or ipakita sa inyo yung kung paano nagpa-fluctuate. Diba? Kung papasin ninyo, yung 58.62 nung Monday naging 58.90. Mga ilang sentimong galaw lang po yan, diba? Yung Wednesday na 59, ilang sentimo na galaw lang po yan. Makikita nyo, mapapansin nyo, sentimo lang yung galaw niya pero bakit ang konti? So, magpo-profit ka ba ron? Hindi siya nagmamatter kung maliit lang yung convert ng pera. Mga below 100,000 lang. Hindi siya gaya nagmamatter. Pero kapag ang pinag-uusapan na po natin dito yung mga large companies or the institutions or yung mga hedge funds or mga investment companies nga, billion to trillion, 100 billion to trillion na po yung kailangan nila. Doon na po nagmamatter yung exchange rate na yan. Kasi sa laki ng pera nila, onting galaw lang po ng palitan, malaki na po yung epekto ng pagbawas or pagdagdag doon sa kanilang gagawing transaction. So, yan po ang kahalagahan kung bakit ang pagte-trade po or pag-a-analyze po ng market is because doon mo malalaman kung kailan mo siya magandang ipapalit sa isa't isa. Okay, naintindihan nyo na. Okay, hindi nagmamatter yung sentimo niya, galaw niya kapag maliit lang yung transaction mo, pero kapag sobrang laki, diyan na po nagmamatter yun. So, we have to talk about the forex trading session. Okay, kung mapapansin niyo, the forex market is open 24 hours, 5 days a week. 24/5. Diba? So, ang each session lang naman sa kada bansa is around approximately 8 hours a day. Sa Pilipinas, 8 hours ka lang naman. Pag pasa ng alas 5, alam ko hindi natin pwede magpapalit kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Okay? Pero yung mga main session na po. Okay? Sa kada bansa. So, kung 24 hours yan, bakit? Kung 8 hours lang yun, pero bakit 24 hours ang transaction ng Forex? Because, nasi-ship po yan, yung time po ng Forex is time to time zones. Kasi iba't iba naman. Umaga rito, gabi na kayo bansa. Kapag sarado na sa atin, bukas sa kanila kasi umaga na. So, the global market is divided into 4 major sessions. Mamaya malalaman nyo kung ano ba mga session na yan. Okay? Yung 4 major session na yan, hina-highlight natin yan because ito yung gagamitin natin benchmark pagdating sa trading time natin sa mga susunod na progress natin. Session overlaps create liquidity. May mga session dyan na 8 hours tapos hindi magkasarado pa lang pero nagbukas na isang session. Tawag po dyan session overlapping. Mataas po yung liquidity niya, maganda po ang galaw dyan, maganda po mag-trade sa mga ganyang oras po. Kasi yung mga time na pangit din talaga. So, ayan na, punta na natin. So, ito yung the global map. Unang-una, pagdating na umaga sa atin po natin ibabase ito. Unang-una po dyan, popular is the Sydney session. Okay, simating New Zealand dito sa kabila, may kanyang session yan, pero major session po ang Sydney. Sobrang umaga po sa atin yan, around, ko alam kung 6 AM, pero alam ko pagdating na 5 AM bukas na yan. Yan, yung session na yan. And then susundan yan ni Asian session. Itong Asian session na to, ito na yung session na kung saan sinasabayan natin or sabay tayo ng kasi kaya nga Asian, di ba? Tawag din po diyan Tokyo session. Yan naman Japan, di ba?
Yan po ang pinaka-boring po sa sinasabi nila boring kasi sakto lang po yung galawan dyan ng market. Okay? Sakto lang po yung galawan ng market dyan. Hindi siya ganun kalikot. Okay? Sabi nila low liquidity nga po ang session na to. Pagdating naman po ng hapon sa atin, ang mga around 3 p.m. at magsisimula na po ang tinatawag na London session or the Europe session. Okay? Medyo maganda na po yung ano na yan. Ang galaw ng market dyan, malikot na po. Kasi malalaking bansa po ano dyan. Magaganda po ang ekonomiya dyan. So, medyo malikot na po ang market dyan. Around 3 p.m. na po sa atin yan. So, kung di ako nagkakamali. Next, the last session, bago matapos ang araw na to, is the New York session or the US session. Diba? The American session. Pinakamalikot po yan. Gabi po sa atin yan. Around, siguro, ito nagkakamali sinasabayan lang din yan yung stock session around 8:30 p.m. hanggang 9:30 depende po sa time. Kapag nabasa niyo yung baby pips, maiintindihan niyo yung pag-iiba-iba ng time zones doon. Yung nag-a-adjust kasi yung time doon ng opening. So after po matapos ng New York session, babalik na po yan another day with the Sydney, making it 24 hours and 5 days a week operation. Sarado po yan ng weekend, syempre. Yan, naintindihan nyo na yung major session natin. Take down note nyo yan. So, magigising tayo. Wala tayong pakialam sa Sydney. Magigising tayo ng Asian session. Mag-trade tayo ng mga London session. At patulog ka tayo ng kalahati ng New York session. Unless kung ikaw sasabayan mo yung New York session. Kung gusto mo mag-trade sa New York session. Kasi gusto mo mas malikot. Mas maganda ang galaw ng market. Diba? Nasa yun na yan. At i-discover natin yan in our next lessons. So, what is traded in Forex? So, basically, ang tinitrade lang naman natin yun is currencies. Pera lang po. So, sa currencies, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 currency pairs. Currencies. Yan po ang mga tinatawag nating malalakas na currency sa buong mundo. Ang euro po ay may tinatawag po tayong Eurozone. Ang euro po ay pinagsama-sama pong mga bansa po yan sa 24 countries yun kung di ako nagkakamali. Research nyo yan. 24 countries yan. Benchmark yan ng mga samahan doon. Katulad ng Germany. Yan. May walay lang po sa kanila itong Great British Pound dati po. So, kaya naging 8 na po yan. So, ang pinaka main currency natin is the United States dollar, the USD. So, yan ang lagi nating i-trade, dollar po. So, the International Organization for Standardization or the ISO ay nag-establish po ng 3-letter codes. Yung unang 2 letter po sa mga pangalan po nila, yung po yung currency name. Tinatawag, yung po ay nagsisimula sa bansa po nila. Ano po yun? Tawag dito. Pasensya na. Nagdidepict po yun or sa bansa, sa pangalan ng bansa nila. While yung last letter po, yung D, o Y, yung po yung currency name. Dollar, yen, di ba? We have the peso, yan po yun. So, currency quotation. Ayan, tuturuan ko na kayo magbasa ng currency quotation. So, pag nakakita po kayo ng ganito, yan po tinatawag nating pag-prepare na po ng dalawang currency. Lagi kasi natin tatandaan na hindi mo masusukat yung value ng isang currency hanggat hindi mo siya kino-compare sa isa pang currency sa ibang bansa. Halimbawa, ang peso, hindi mo naman alam ang value ng peso hanggat hindi mo siya i-compare sa kung naman napili mong currency katulad ng dollar or ng ano ba yan, mga OFW, diba? Sa Middle East na pera, diba? The Riyadh. Yan, ganun. Doon mo malalaman yung value ng peso. Ganun din po, ganito din talaga sa forex natin. Okay, kailangan natin siyang i-partner para malaman natin yung tinatawag nating value. So, para ma-identify natin yung part na yan at hindi kayo malito kung bakit ganyan yung position nila. Lagi po natin tatandaan na yung currency na nandito sa left ay tinatawag pong base currency. While yung nasa right po ay tinatawag po na quote currency. Okay? Basically, pag nakakita po kayo ng GBP USD is equals to 1.2650, isa lang po ibig sabihin yan. Ang kada isang GBP ay nagkakahalaga po ng isang 1.2650 na dollar. So, ibig sabihin nun, basically,
ang GBP po or yung mga base currency ay lagi pong nasa 1. Kikita nyo po, pasensya na, 1. Makikita nyo, 1. Ibig sabihin, lahat po ng currency na mapupunta sa base currency, halimbawa, itong dollar ay mapunta rito, ang number po na lagi niya ay 1. Ang gumagalaw lang po or nagbabago-bago itong 1.2650 is the quote currency. Kaya ang tinawag na quote currency yan. So, ibig sabihin, kapag bibili ka ng isang GBP, lagi po yan magkakahalaga ng 1.2650 o kaya nagbabago-bago yan. Minsan, maging 1.2655, 1.2660 dollar. So, lagi po yan, lagi tatanda. Ito pong GBP currency, ito pong base currency is lagi pong sukatan yan ay 1. Hindi po magbabago yan. Ito lang po ang nagbabago. Itong quote currency lang po. Okay? Then, lagi natin tatandaan that exchange rate is the relative price of two currencies from two different countries. Yung ekonomiya po nila ang nagdedetermine sa isa't isa kung ano po ang magiging value nila. So, let's talk about the currency pairs. Ang currency pairs po ay tinatrade lang po natin yan sa mga broker po. Okay? Sila po yung nagpapacilitate or as a middleman para makapaggawa tayo ng tinatawag nating transaction. Tinatrade po natin yung mga yan in pairs. Diba? Like sasabi sa inyo, diba, walang value po ang mga currency hanggat hindi po natin yan pinapares sa ibang bansang currency. Okay? Kasi hindi mo pwedeng i-trade alone yung dollar kasi wala nang value yun hanggat hindi mo siya binibigyan katulad ng GBP or the pound or the peso. Okay? A currency pair is a pairing of currency where the value of one is relative to the other. Lagi po yan. Lagi nyo tatandaan yan na relative po yan. Okay? Yung value po nila nakadetermine po yan based on their economic factors or the supply and demand. Halimbawa, we have the GBP USD pair. Sabihin natin bullish ka kay GBP po. Diba? Oo nga pala. Lagi natin tatandaan na yung chart po natin sa mga susunod po. Halimbawa, kapag ang base currency ninyo ay GBP, yung chart po ay naka-illustrate po para kay GBP. Okay? Halimbawa, bullish ka sa kanya, okay, matututunan nyo na to. Pag sinabi po natin bullish, you are buying or long. Wow, alam mo na yung buy at saka long ha. Hindi ka na malilito. Ano ba yung long na yan? Long gadog na yan. Diba? So, yan po ang term kapag ikaw po ay bullish. Bull po ang tawag dyan because kung hindi nyo papansin, ang mga bull po, pag umaatak po yung mga yan, ay pataas po. Yung sungay niyan, pataas. So, bull, pataas po. It means, you are buying the GBP while simultaneously selling the dollar. Next, what if you are bearish naman? Makikita mo na si GBP po ay bababa. Ang gagawin mo po ay magsisell ka or mag-short. Wow, alam mo na yung long at short, long, short. Sisigaw ka na. Kung makikita nyo, bear naman po siya. Yan, si Doji Bear. Because pag umaatak po ang bear, pakalmot, pababa. Okay, diba? Alam mo na. Matutuwa ka na sa sarili mo kasi wow, alam ko na pala. Ganito pala. Ang ibig sabihin lang po niyan is binenta mo po si GBP while you are simultaneously buying the dollar. Next, we have 28 currency pairs. So, kung makikita nyo, meron tayong 8 currency pair kanina. Kapag pinag-partner po natin lahat yun, makakabuo po tayo ng 28 pairs. Yung pito po dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayan po yung tinatawag nating major pair. Pag sinabi natin major pair, ito pong mga pares na to ay lagi po nakapartner sa dollar. Si Australia po nakapartner kay dollar, si Euro nakapartner kay dollar, si New Zealand, si Pound, at saka iba pa na nakapartner po si dollar. So, itong walang highlight, tawag po sa kanila ay cross pair or the minor pair. Ibig sabihin, pinag-pair natin yung mga currency doon, diba 8 yun? Yung 7 na yun na hindi dollar, diba? 7 doon ang hindi dollar. Yung Euro, Swiss, CAD. Pag pinag-partner po natin sila doon, kaya tinawag na cross kasi nagko-crossing sila. Tawag po sa kanila ay crossing pair, cross pair. Okay, the minor pair. Ang pangatlong klase ng pair po ay exotic currencies. Pag sinabi natin currencies, yan po yung mga developing countries or emerging market. Kasama po rito ang Philippine peso, 'di ba? Ang Indian rupee. Karamihan po diyan ang mga exotic pair is emerging market, emerging country, developing country na nakapartner sa dollar. Okay?
So, huwag nyo na pansinin kung may peso tapos euro. Okay? Mahirapan lang kayo dyan. So, what is forex trading? Basically, forex trading is involved simultaneously buying one currency and selling another in order to make a profit. So, visualize natin yan para mas maintindihan nyo pa. So, let's say we have a buy or long position which is na-discuss na natin kanina. So, we have the price chart here. Let's say, bumili ka sa mababa and then you sell it at a higher price. Yung gap niyan or yung difference ay tinatawag nating profit. So, ganyan po mag-profit po kapag naka-buy ka or naka-long position ka. Vice versa naman is the sell or the short position. So, may meron tayo ulit yung price. Let's say, nag-sell ka, sinell mo siya ng mataas, tapos binayback mo siya sa mababang price, di ba? Binenta mo ng mataas, tapos binili mo siya ng mas mababa. Yung difference niyan or yung gap is the profit. Okay? So, yun lang. Thank you so much. I hope may natutunan kayo sa video natin. Nakita nyo na yung mga main terms at yung mga main information na useful para makapagsimula sa inyong trading forex na journey. Okay, huwag kayong mag-alala. Next video, gagawa natin yung mga pips, leverage, diba, the commissions, yung mga yan, yung mga about po sa forex na yan. So, ngayon, introduction lang tayo. So, thank you so much. Checkan nyo na yung first video natin. So, peace out. See you next video.